Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong balita na nagbitiw na daw po bilang congressman o representative po ng party list ng Ako Bicol Party List itong si Saldico dahil wala po siyang kasalanan, mga kabayan. Kaya nga po siya ayaw umuwi dahil lahat po ng ibinibintang sa kanya ay puro aligasyon lang daw po, mga kabayan. Kaya po siya ay nagbitaw na bilang congressman. Pinagpalit po niya ang pagiging representative o party list ng ng Ako Bicol Party List dahil po sa aligasyon, mga kababayan. Ganyan po katindi. Kasi po ang aligasyon po ay bilyon-bilyon ang hinahatid po sa kanyang bahay, mga kababayan. Mali-maletang pera. Unbelievable. Kaya po biglang nagkasakit at ayaw na umuwi ng Pilipinas. Ibang klase. Ano ang detalye sa ginawang pagbibitiw sa pwesto ni Congressman Zaldico? Victor, kasabay ng ultimatum ni House Speaker Bogie D. III laban kay Ako Bicol Party List Representative Saldico na binigyan ng hanggang ngayong araw para makabalik ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya ay nagbitiw na bilang miyembro ng House of Representatives ang kontrobersyal na kongresista. Sa kanyang Facebook post, inilathala nito ang liham para sa House Leader na may petsang September 29, 2025. Natanggap ito ng tanggapan ng Speaker ngayong araw din alas 2:35 ng hapon. Anya dahil sa totoo, direkta at matinding banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya, gayon din ang malinaw na denial sa kanyang karapatan para sa due process. Kaya napilitan siyang magbitiw sa pwesto bilang kongresista. Pagbabatid o ipinabatid naman ng Ako Bicol Party List sa House Speaker kung sino ang nominee na hahalili sa kanya sa pwesto. Bukod dito, sinagot din ng kongresista ang ethics complaint na inihain laban sa kanya ni Navota City Representative Toby Chanco. Itinanggi nito ang akusasyon sa kanyang siya ang nagpasimuno at nagpahintulot sa last-minute insertions at realignments sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Anya, lahat ng items sa 2025 GAA, kabilang na ang nasa bicameral report, ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa collegial process ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi rin anya maaari kung hindi man imposible na magsingit ito sa budget ng walang alam o approval ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Nilagdaan din anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naisabatas ang 2025 GAA kaya inaasahan ang ginawang masusing pagrepaso ng Pangulo sa budget at ang bawat item ay in order. Dahil subject din anya ng isang Supreme Court proceeding ang 2025 GAA, premature pa umano na sabihin ni Congressman Chanco na invalid ang 2025 budget. Wala rin anyang matibay na batayan ng aligasyon laban sa kanya na lumabag ito sa Code of Conduct at Ethical Standards para sa public officials at employees dahil sa kanyang absence sa House of Representatives for medical reasons. Gayon din ang umano'y maluhong pagpapakita ng kayamanan niya at ng kanyang pamilya. Anya, walang requirements sa kanya na magsumite siya ng medical certificate pag nag-a-apply ng leave of absence. Sa nakalipas din anyang panahon, naaprubahan ang request ng leave at travel orders nang hindi siya nagsusumite ng medical certificates. Simula pa anya mid-2024, kumukonsulta na siya sa mga doktor niya abroad. Itinanggi rin ito ang paratang na magarbong pagpapakita ng yaman niya at ng kanyang pamilya. Anya, hindi nagbago ang lifestyle nila simula nang maging public official siya hanggang ngayon. So umano'y paglabag naman sa panuntunan ng Kamara dahil sa pagtanggap ng personal na pinansyal na interes habang ito ay nanunungkulan bilang miyembro ng House of Representatives at may mga nakuhang kontrata sa gobyerno ang SunWest Incorporated na iniuugnay sa kanya. Iginiit ni Ko na premature ang espekulasyon at wala namang hatol ang anumang korte kaugnay nito. Samantala, nananawagan naman ng... Yan po mga tambay, huwag na natin pakinggan yung nananawagan. Siyempre po, ang Makabayan Black nananawagan daw. Huwag na natin pakinggan. Mga kabayan, paano uuwi yan? Sige nga, paano uwi? Una-una, meron na pong bahay sa ibang bansa. May bahay, marami na pong bahay na nabili yata sa ibang bansa yan. Nung nakarang araw, di po ba? Saan po nakabili ng bahay yan? Sa Paris, France. May bahay na po doon. Paano uwi pa yan? Saka paano ka uwi? Isang damo ka lang binabato sa iyo na dapat mo sagutin. Bilyon-bilyon.
Di po ba lalo-lalo po yung pinaputok po ni Master Sergeant Orly Gutesa, di ba? Na dinideliveran po ng pera yan 3 beses sa isang linggo. 3 beses na napakarami pong punong-puno ng pera ang maleta. At hindi lang po isang maleta. Hindi po bababa sa 50 pieces o 48 pieces na maleta na nagkakahalaga po humigit kumulang na napakalaking pera. Hindi po bababa sa 50 million ang laman ng isang maleta. Mga kabayan, hindi bababa. Ibang klase po. At billion po ito. Grabe. At yan pong halaga na yan ay hindi lang po naman sa kanya napupunta ang mga maleta na yan. Pinangalanan din po ni Master Sergeant Gutesa, pati ang speaker at pati po ang Malacanang. Sino kaya sa Malacanang ang tumatanggap ng mali-maletang pera? Kaya paano uuwi ito, mga tamay? Paano uwi? Ngayon po, idinawit na rin po niya ngayon ang Pangulo. Sa kanya pong pagbibitiw ay binanggit niya po na ang budget po ay yan po ay nire-revisa at tinitingnan at pinag-aaralang mabuti ng palasyo ng Pangulo dahil siya po ang pumipirma ng national budget. Hindi po ba? Kaya dito po sa maanumalya na mga insertion na ito at ang pera po na hindi malaman kung saan po napunta at yung pera na dinideliver kung kanino po yan at kung magkano at kung saan talaga bolt napunta ang isang damukal na pera na itinatanggi na po nila ngayon, mga kababayan. At dito po ay nagkakalaglagan na po sila, mga kababayan. Idinadawit na rin po niya. Siyempre po, siya lang po kasi ang iniipit at laman ng balita, lalong-lalo po sa maanumalyang korupsyon, flood control pa lang. Kaya po ano po sinasabi ni Saldico, mga kababayan, yan ay magkakasama ang Senado at ang House of Representatives para po yan ay maaprobahan. Sila po ang magkakasama dyan, sila ang gumagawa at tinatanggi po ni Saldico na siya lang ang dapat pukpukin o sisihin sa mga nangyayari pong budgeting, lalong-lalo po sa napakarami pong insertion na ginawa nila at pinag-chop nila ang pera ng taong bayan para po sa sinasabing kapakinabangan po nila. Hindi lang po siya ang meron pong gusto niyan at hindi lang po siya ang masusunod dyan. Kaya po siya mismo inaamin niya na ang Senado at ang House of Representatives ay magkakasamang gumagawa ng mga yan, lalo-lalo po sa pagbabudget. Kaya lahat po na nangyayaring insertion ay alam po ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang House of Representatives. At malaki po ang pananagutan ng Commander-in-Chief dahil siya po ang pumipirma at nagre-revisa. Tinitingnan niya pong mabuti ang ginawa pong budgeting ng dalawang kapulungan ng House of Representatives at ng Senado. At yan po ay dadalhin na sa Pangulo para pirmahan niya para po maging batas na ang GAA. Hindi po ba? Kaya lang po sa mga investigasyon po nangyayari ngayon at pati po sa Senado ay kailangan pong hindi mapag-usapan sa korupsyon ang Speaker at ang Pangulo na pumipirma ng GAA, mga kababayan. Kaya po mga gago at nagiging gago po ang mga hindot na ito umano. At dito po mga tambay ay malinaw na po. Kahit ano po gawing paliwanag at palusot ni Saldico ay siya po ay nagtatago na dito po sa issue ng korupsyon. Alam naman po niya sa sarili niya na napakarami niya pong dapat sagutin. At ito po ay nangangahulugan na kahit hindi niya po sagutin ay lumalabas na po umano na siya po ay guilty. Kung hindi ka guilty, ay kaya mong harapin kahit sino at hindi ka magtatago at hindi ka lalabas ng bansa at hindi katwiran ang pagpapagamot. Merong ospital at magagaling na doktor at magagaling na ospital sa ating bansa, mga kababayan. At yan po ay palusot lamang dahil po sa napakarami niya pong dapat sagutin at pagtaguan. Hindi po ba? Samantalang si Vice President,
Ilang taon po nilang binabakbakan yan. Magmula po noong 2023 hanggang ngayon 2025 ay binabakbakan na po nila yan ng korupsyon. Nakita nyo po bang nagtago ang Vice President? Nakita nyo po bang hindi na umuwi ang Vice President dahil sa mga issue na pinupukol sa kanya na siya raw po'y corrupt? Di po ba? Nakita nyo po bang Vice President na hindi humaharap? Hindi po ba? Hinaharap sila sa Senado. Hinaharap sila sa Kongreso, sa House of Representatives. At sinampahan pa nila ng impeachment. Pero never umalis ng bansa. At nagtago at nagkasakit ang Vice President. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila ang Vice President ang maraming ninakaw. Samantalang itong tao na ito na si Saldico, tigas ang tanggi na wala siyang kinalaman dito sa maanumalya na flood control at korupsyon ay nagtatago na at sinasabing ayaw ng umuwi at nagbitiw pa. Ikaw ba naman, makakababayan, kilakas-lakas ng kinikita mo, nabibigyan ng iyong party list? Ang Ako Bicol Party List ay nalalagyan ng malaking pondo na hindi bababa sa bilyon. Bilyon-bilyon na nakukuha mong pondo sa party list mo, magbibitiw ka? Napakalaking pakinabang, napakalaking pera hinahawakan mo ng iyong party list, ipagpapalit mo, tapos sasabihin mo, wala kang kasalanan, wala kang dapat panagutan. Ganon? Unbelievable. Nagsisinungaling. Ubod ng sinungaling. Bakit? Sobra-sobra na kasi ang nakuhang yaman na pwede nang hindi maging politiko. At syempre, yung party list niya ay nandyan pa rin. May connection pa rin kaya siya sa kanyang party list kahit sinasabing siya ay nagbitiw na. Hindi po ba? At patuloy ding pakaya nakukolekta ng pera ang kanyang party list ng Ako Bicol Party List. Ibang klase ka, Saldico, at sinasabi mo na hindi nagbago ang iyong pamumuhay. Hindi nga nagbago. Kaya nga isang damo ka lang yung private jet, ang iyong chopper at mga luxuries. Hindi po ba? Mga mansyon, nagdadami yan. Pero hindi nagbago ang iyong style, ang iyong pamumuhay. Kaya pala pinagbebenta mo na ang iyong mga asset, lalong-lalo na ang iyong mga jet, ay yung mga helicopter ay pinagbebenta mo na. Bakit? Ayaw mong masilip at ayaw mong mabawi ng gobyerno. Kaya pinagbebenta mo na para mahawakan mo na pinagbilan, para hindi makuha, hindi mabawi ng gobyerno ang iyong ari-arian. Ganun po ba? Yan po ba yung sinasabi mo wala kang kinalaman? Yan din po ba yung sinasabi mo na handa kang sagutin lahat ng bintang at paratang sa'yo? Sige nga. Tapos ngayon magbibitiw ka bilang congressman. Unbelievable, mga kababayan. At wala pa pong red notice ito. Hindi pa nagbababa ng red notice para puspusan mabilis na mapauwi ang tao na ito na walang kinalaman at walang ninanakaw sa pera ng taong bayan. Mga kababayan, ito pong tao na ito na bilyon-bilyon at ito po ay magiging susi po ito. Mga kababayan, isa po itong susi at ito po ay marami ibubunyag po ito. Dahil idinadawit na po niya ngayon ang Pangulo. Dahil siya na mismo ang nagsasabi na ang Pangulo ang pumipirma ng GAA at ang Pangulo ang may karapatan at siya ang nagre-rebisa. Siya ang tumitingin kung tama po ba o mali ang ginawa na pagbabudget ng House of Representatives at ng Senado. Kaya nga po, idinadamay niya na ang Pangulo rito. Tama naman po yung sinabi niya. Dahil ang Pangulo lang po talaga ang may karapatang magbito. Hindi po ba? Kaya nga po pag hindi nagustuhan ang ginawa ng dalawang kapulungan, ang Senado at Kongreso, di po ba binibito, pinaayos ng Pangulo? Di po ba? Ayusin niyo yan, hindi ko gusto yan. Di po ba ganon ang trabaho ng Pangulo? Bakit po nangyari? Gustong-gusto yata ng Pangulo ang ginawa ng Kongreso.
ng Senado at ng House of Representatives. Gustong-gusto dahil pinirmahan niya po eh. At sa katunayan po, 3 beses na po nangyayari yan. 2023, 2024 at itong 2025. Pinipirmahan po ng Pangulo ang budget. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng House of Representatives na pagbabudget at lahat ng insertion na ginagawa nila at pagchachap-chap ay nagugustuhan ng Pangulo. Dahil kailangan niya pong rebisahin yan. At pag-aralan kung tama ba ang ginawa ng House of Representatives at ng Senado sa pagbabudget sa ating bansa. Hindi po ba? Siya lang ang pipirma para maging batas ang budget. Bakit po kailangan po maghugas kamay ang Pangulo na parang walang kinalaman? Hindi po ba? Katarantaduhan po yan. Mga hindot na yan. Hugas kamay. Kaya nga po sinasabi ng isang artista, mga bayan, si Anjo Iliana, siya po ay bilib na bilib. Tanging sa buong kasaysayan ng Pilipinas ay si BBM lang daw po ang pinakamalinis na politiko at malinis na lingkod bayan. Bakit daw po? Dahil napakahusay maghugas kamay. Hugas kamay. Kaya napakalinis daw pong politiko dahil sanay na sanay maghugas kamay. Kaya po, dito naman po sa sinasabi ni Saldico, mga kabayan, hindi lang po si Saldico ang dapat habulin ng batas at habulin ng taong bayan sa mga ninakaw nila umano na pera natin, mga kababayan. Hindi lang po sila. Kaya nga sinasabi rin ni Chis Escudero na nagsusuwaga na sila ngayon. Binabanata na po ni Chis Escudero si Tamba Luslos, na siya rin po ay bakit hindi inimbestigahan samantalang napakalalaki ng ginawa nila at hinawakan nilang mga proyekto, lalong-lalo sa sinasabing flood control. Bakit walang investigasyon? Ang nangyayari po, merong isang Saldico na nagbitiw, nagtago, at meron naman po isang Tambaluslos na ayaw imbestigahan. Ito po ba'y pagtatakip? At meron naman po isang presidente na ayaw din po nilang madawit sa issue na ito. Ganyan po ang lakaran po ngayon nung sila po ay pumasok. Systematic po ang ginagawa po nilang pagnanakaw umano sa ating bansa. Nakita niyo po, gamit po ang malalaking TV station para po pagtakpan po ang mga katarantaduhan at pagnanakaw nila umano. At gamit din po ang social media sa dami po ng binabayaran nila para po pagtakpan ang kanila pong mga pagnanakaw at kawalanghyan at kademonyohan sa ating pera, mga kababayan. Ganyan po kasystematic po ang ginawa nila. Kaya nga lang po, wala po kasing baho na hindi aalingasaw. Ang napakabaho po na ginawa nila ay amoy na po sa buong bansa at pati po umabot na po sa kabilang panig ng mundo ng mga kababayan nating OFW. Naamoy na rin po ang kabahuan na ginawa nila, kademonyohan, lalo-lalo sa pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya dito po kay ako, Bicol Party List Saldico, expected na po natin yan na talagang yan tao na yan ay magtatago at hindi sasagot dahil po sa dami po ng kakaharapin niya na kaso. At siyempre po, yung sinasabi niya nanganganib ang buhay niya, kanino kaya manganganib ang buhay niya? Mga kabayan, kanino? Hindi kaya sa mga kasamahan niya na baka masabit at pangalanan niya? Kaya siguro natatakot siya sa sinasabi niya nanganganib ang buhay mo. Kung wala kang tinatago at wala kang ninanakaw, bakit ka matatakot at manganganib ang buhay mo? Sige nga. Wala ka naman ninakaw. Bakit ngayon? Takot na takot ka at nanganganib ang buhay mo. Ano ibig sabihin? Nanganganib ang buhay mo sa mga kasabwat mo? Sa mga kasabwat mo na nagnakaw na parehas at katulad mo umano? Kaya nanganganib na baka sila ay idawit mo sa dami ng nalalaman mo na nagkapera ng 19 Congress? Hindi po ba? Saldico. Samantalang no hindi pa pumuputok ang issue na yan, napakasasarap ng buhay ninyo. Todo ang ngiti nyo, ang sasaya ninyo, pati ang pagbanat nyo sa Vice President, kay sasaya ninyo, dire-diretso.
Pero ngayon, lahat kayo nanahimik. Wala na kayong ginagawa ngayon. Kami po ay nagtataka sa sobrang katahimikan ng House of Representatives. Wala na po silang issue ngayon, mga kabayan, lalo-lalo po sa korupsyon. Wala nang investigasyon ang Quadcom. Ang Quadcom, wala na po silang hinahabol na korap na politiko. Lahat po sila ay nananahimik. Pati po ang spokesperson po ng House of Representatives ay tahimik na rin po. Bakit kaya, mga kabayan? Dahil kaya nabuko na ang mga magnanakaw, ang mga demonyo ay nabubuko na. Ganun po ba? Kaya tahimik na sila, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napakagaling na politiko. Pagbintangan ng pagbintangan at magnakaw na magnakaw, mga kababayan, pagkatapos mabuko, ay aalis ng bansa at bigla pong magkakasakit at magbibitaw bilang politiko at sasabihin po sa social media na siya po ay walang kinalaman. Mga kababayan, wala. Gawa-gawa lang nila ang paninira sa kanya. Ganyan po ang style ng mga politiko sa atin. Pagka nabuko na, napakadali po sa kanila para tumakbo. Dala-dala ang pera natin, mga kababayan. At bigla na lang po mawawala parang bula at magkakasakit. Unbelievable. Kawawang Pilipinas. Laging kinakawawa ang mga Pilipinong mahirap. Pagka mayaman na nagkasala, napakahirap parusahan. Mapakatindi dahil sa buwatan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe po, thank you. At yung dasal po natin, mga tambay, pagsamasamahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sila sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ganun din po, mga kababayan, tayo po ay magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat po. At konting tiis na lang po, mga tambay. At nabubunyag na po ang mga kademonyuhan po ng mga politiko sa ating bansa. Konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye.